yung lahat ng kanilang patakaran, rules and regulation, nakasulat yun doon, na kumpleto talaga yung masasabi mong, wow, organisado itong grupo na ito. Oh, marami nga nagsasabi sa inyo, bakit di nila mapuno ang mga rally-rally, ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, religious organization po sila. Alat po sila sa buong mundo. Kung saan-saan po sila, hindi po sila yung tipo na nare-retain lang doon sa iisang lugar. Kasi nga po, yun ang payo. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. At yun din naman talagang sinabi ng ating Panginoon, di ba? Go and make disciple of all nation. Ibig sabihin, kumalat kayo. Hindi yung magkumpul-kumpulang kayo, magsama-sama kayo dyan, tapos kayo magbulahan. Hindi ganon. Ang sinasabi, go and make disciples of all nation. Ibig sabihin, nagpupunta sila. Kaya kahit saan kang pumuntang bansa, lagi ho silang merong parang chapter, ika nga. Di ba? Meron silang gano'n. Kaya kalat-kalat po sila. Hindi ho nila kaya mag-gather as one na maramihan. Kasi yan din ang tanong ko noon eh. Sabi ko, akala ko ba milyon-milyon ng membro ng KOJC? Bakit hindi naman nung nagkaroon ng SIDS, hindi nagpunta lahat? Sabi, syempre, nasa ibang bansa yung iba. Alam naman magbiyahe pa, hindi naman ganun kadali ang magbiyahe, lalong-lalo na pag ikaw ay OFW, napaka-importante na ikaw ay nasa trabaho mo lang, di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-leave. So, kalat po kasi sila. And yet, itong maganda dito dito mo makikita yung leadership. Kalat po sila, pero kahit saan ka pumunta, yung leadership nung kung papaano patakbuhin ni Pastor Kibuloy yung sa Manila, o sa Davao pala, ay ganun din po sa ibang lugar. Paano ginagawa yun? Yun? Leadership ang tawag doon. Administration. Kaya mong gawin yan. So, nakalista kung kailan pupunta si Pastor sa mga lugar na yan para i-disciple yung mga tao niya, mga ministro niya. Kung papaano sila, itinutur nila, ganun sila eh. As in, organisado, ika nga. And because of that, I think Pastor Kibuloy is more than enough. Masasabi natin na sobrang nilagpasan niya yung ibang mga senador natin. Nilagpasan niya yung ibang mga public official natin pagdating po sa galing sa administration. So mga kababayan, ibig lamang pong sabihin nun, he deserved to be in the Senate. Kasi isipin nyo ito isipin nyo na mabuti ito. Yung mga wala nga kwentang senador, binoboto natin eh. Yung konti lang ay pinakita, binoboto natin eh. At ito pa matindi. Tayong mga Pilipino, boto tayo ng boto na ayon sa kanilang pangako. Di ba? Ang hilig natin bumoto, kasi ito si pangako, may pangakong ganito, may pangakong bibigyan kami ng ganito, pangakong ganyan, may pangakong magsiservisyo, may pangakong ganun. Iilan lang po ang mga senador na masasabi nating tumupad sa ganyang klaseng pangako. Di ba ho? Si Pastor Kibuloy, hindi pa nangangako, ginawa niya na. Ginawa niya na po ito sa kanyang kongregasyon. Ginawa niya na po ito sa kanyang lugar. Sabi nga may exhibit na siya. Kung si Pangulong Duterte may Davao, may as exhibit, kaya natin siya binoto bilang Pangulo. Kasi gusto natin yung peace and order ng Davao, katahimikan ng Davao, safety ng Davao ay mapunta din sa buong Pilipinas. Alam mo, si Pastor Kibuloy may ganun din po. Yung kagandahan, kagalingan niya sa pag-organize, sa pag-ayos sa KOJC ay maaari din po natin maging halimbawa yan pag ginawa niya yan sa buong Pilipinas bilang senador. Kasi alam nyo, perfect eh. Perfect si Pastor Kibuloy para maging senador. Kasi dyan siya magaling eh. Yung gumawa ng batas. Mangumbinsi ng tao para suportahan yung bill na kanyang ipapasa para maayos ang ating bansa. Kaya nga isa nga niyang nagustuhan ko sa kanyang bill na gustong i-push yung death penalty sa mga corrupt official. Ako, honestly, nung nagkaroon po ako ng napakaraming kaso, isa pong natutunan ko talaga ay maraming mga Pilipino ang nakakulong, nakadetain, not because may kasalanan talaga sila. Marami sa kanila na inape
ng sistemang bulok sa Pilipinas na pag mayaman ka, kaya mong magpakulong kahit walang kasalanan. Kasi nga po, babayaran lang yung mga dapat bayaran, iwawaran, pag nawarant na, kulong na yan. Walang abogado, kulong yan. Kaya nga, may part sa akin na parang nabago yung perspektibo ko pagdating sa death penalty. Kasi nga naman, kawawa talaga mahihirap. Ngunit, pagdating sa corrupt official, dapat talagang i-death penalty. Una-una, may kakayanan silang kumuha ng abogado. So, hindi sila lugi sa justice, di ba? Hindi sila lugi sa hustisya. Kaya nila mag-ano ng abogado. So, ibig po sabihin, yung talagang tunay na mabibitay dahil sa corruption, ay yun talagang tunay na nagkasala. Kaya yan ang gusto kong i-push ni Pastor Quiboloy na isang pinupush niya. Kasi alam niyo mga kababayan, nakakalungkot. Ako po ay mula noon, taon-taon po akong nagpupunta buong Disyembre at January sa Japan po para mag-explore. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa natitigil yung amazement ko, yung sobrang amaze ako kung paano umunlad ang bayan na to. Pangalawa, kahit doon sa ibang mga bansa like Thailand, hindi ko maintindihan, dati ang pangit-pangit, umuunlad na, ang ganda-ganda na ngayon. Tapos tulad din ng Singapore, alam niyo kung bakit? Kasi yung corruption sa kanila, less. Yes, of course, there will always be corruption. It's part of human sin yan. Hindi mawawala yan. Talagang sabihin, talagang nandyan yan. Pero, iba po kasi yung sa Pilipinas. Corruption in the Philippines ay normal na. As a matter of fact, abnormal ka kung hindi ka mangungurap. Ganun sa Pilipinas. At as a matter of fact, pag hindi ka kurap, ikaw pa yung ipakukulong ng mga kurap. Ganun sa Pilipinas. Ikaw pang uusigin ng mga lintik na kurap dahil lamang po pinipigilan mo yung kanilang pagnanakaw. Ganun sa Pilipinas. Ang hustisya sa Pilipinas sobrang baluktot na dahil sa mga kurap. Mula ano yan eh. Mantakin mo. Ito alam niyo to. Barangay pa lang kurap na Di ba? Barangay kagawad, kurap na. Barangay captain, kurap na. Kukuha ka lang ng barangay permit, kurap na. How do you expect sa taas? Di ba? Mantakin mo ito. Bigyan ko kayo ng matinding halimbawa. Putang ina, pinuna yung akap. Sabi, bakit in-insert yan? May isa pang senador dyan. In-insert yan. Hindi na namin papayagan yan. Ano ginawa? Kita mo, akap ngayon, nakuha uli, bumalik na. Sa BICAM. Congress ang nag-imbento na, hindi naman nag-imbento, nag-push niyan. Punta sa Senado, pinunakuno. Ay, isang madaldal dyan, yung mangga. At ganun ang ganyan. Sabi, hindi kami papayag dyan. Ganon. Pagdating. Ito Pagdating sa BICAM, yung pinagsama na ng yung House at saka ng Senate, inabutan lang sila ng 5 billion doon sa AKAP. Kasi I think it was ginawang 26 billion na lang yung AKAP. 21 allotted sa House of the Representatives. Sa Senate, 5 billion. So sinuhulan lang kayo ng putang inang 5 billion, pinasan nyo na yung AKAP. Lintik talaga kayo, di ba? Ganyang kakurap ang mga Pilipino. Una, reklamo sa AKAP. Ginagamit lang yun ng mga politiko. Ito 5 billion sa inyo. Okay, go. Pasa. Di ba? Utang ina, kurap. Tapos expect ninyo na aasenso bayan natin? Nasuhulan lang? Yun na sinasabi natin, kaya napaka-importante mga kababayan, na sana yung mga katulad ni Pastor Quiboloy, iboto natin sa Senado. Diba ho? Kasi alam natin walang korupsyon. Anong proof? Yung kanyang KOJC, mayaman yung kanyang mga tao doon. Yung ginagamit nila, ayos, as in, kumpleto, lahat. Maunlad sila. Kasi nga, zero corruption Ang tolerance ni Pastor Quiboloy, zero. Talagang zero corruption. Ayaw niya ng corruption. So anong ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Huwag sanang maging hadlang sa atin yung kanilang paniniwala dahil lamang po
magkaiba tayo. Lahat ng senador magkakaiba tayo ng paniniwala. Yung mga iba nga dyan, 80s na siguro, wala nang pinaniniwalaan kung hindi pera eh. O agnostic, agnostic ba yun? Yun. Bakit kanyo? Ang Panginoon nila, pera eh. Maintindihan natin, ang kanilang relihiyon, pera. Pero binoboto natin. Ito pa kaya, talagang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Subok. Inipit. Sinubukang suhulan. Kaya nung hindi masuhulan, ginipit, nanindigan. Tapos di natin iboboto dahil iba lang ang kanilang paniniwala. Di ba mga kababayan? Sana ho. Kaya comment po kayo at yung mga kababayan natin hindi pa kumbinsido dyan, i-share nyo itong video na ito sa kanila. Para maintindihan nila na hindi ho mahalaga yun. Ang importante yung ginawa niya. Yung kanyang pamamahala ay may kalat din niya ho sa ating bayan. Di ba po? Yun lamang po, sana po, tulungan natin si Pastor Kibuloy na maging senador. Salamat.